Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang game ng Barangay Ginebra kontra sa koponan ng Blackwater Bossing. Sa game na ito, talo na naman ang koponan ng Barangay Ginebra at sa kamay ito ng Blackwater Bossing na sa loob ng 5 taon ay hindi sila tinalo nito. Kumbaga 9-win streak ang Barangay Ginebra kontra sa Blackwater at this time naputol na ito. Ngayon mga ropa, ito ang dahilan kung bakit natalo ang Ginebra sa Blackwater Bossing. Ito ang full game analysis at breakdown. Okay game! First quarter, man-to-man defense ang gamit ng Blackwater Bossing against sa Ginebra. First points of the game galing kay Japet Aguilar, mid-range. Kabantayan dito ni Justin Brownlee ang import ng Blackwater Bossing na si George King. Pero dito nakuha ni George King ang kanyang first points against kay JB. The next play, man-to-man defense ang gamit ng Barangay Ginebra. Pero dito sa possession na to ng Blackwater Bossing, miscommunication sila. Medyo nawala si Japet Aguilar sa bantay niya na si Troy Rosario. At nagtataka ako kay RJ Abarientos kung bakit siya nasa paint sa depensa. Na dapat ay medyo umibabaw siya kasi magiging mismatch talaga pag sa paint siya dumepensa, diba? At sinalo pa na dyan si Troy Rosario sa defense, mismatch talaga. Kung kaya't easy pass lamang, basket is good agad para kay Troy Rosario. Ang ganda ng pagkakasalaksak dito ni Stephen Holt. Nung nakita niyang nag-help defense na si Troy Rosario against sa kanya, agad niyang drinap-pass kay Japet Aguilar ang bola. Easy 2 points para kay Japet. At alam na ni Justin Brownlee ang strength ng isang RJ Abarientos. Si Justin Brownlee na mismo ang nakaamoy kay RJ Abarientos sa may 3 points, kung kaya't hindi na siya nag-hesitate diyan na ipasa kay RJ ang bola. Mabilis ang shooting ni RJ Abarientos sa 3 points, kung kaya't naipukol kaagad niya yan, basket is good. At dito mga ropa, traveling daw dapat ang import na si George King. Dahil umangat daw ang 2 paa ni George King sa fake na ito, at dahil dyan naka-deal drops pa siya sa may gilid, basket is good. Kaya mga ropa, kung kayo ang tatanungin, traveling ba talaga ang import ng Blackwater dito? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, pag-usapan natin yan. Napansin ko dito na nag-adjust ang Blackwater Bossing at si Troy Rosario na ang bumabantay kay Justin Brownlee. It makes sense naman mga ropa dahil may length itong si Troy Rosario at nasa kanya din ang speed para makasabay sa opensa ni Justin Brownlee. Pero dito sa play na to, masyado talagang magaling at eksperyensado itong si JB. Kung kaya't na-scorean niya si Troy Rosario, basket is good. At lumalabas na din talaga ang playmaking ability ng isang RJ Abarientos. Dito kasi nag-help defense sa kanya si Troy Rosario na dapat ay binabantayan si Justin Brownlee. At nung nakita ni RJ Abarientos ang pagkakataon na yan na open si Justin Brownlee dahil nga nag-help defense itong si Troy Rosario, agad niyang pinasa ang bola kay JB sa 4-point line. Open shot at 4 points yan para kay Justin Brownlee. Basket is good. Agara namang bumawi ang import ng Blackwater Bossing na si George King. Ang bantay naman ni George King mga ropa ay si Stephen Holt. Hindi rin siya binabantayan ni Justin Brownlee. Yun nga lang ay na-fake si Stephen Holt dito sa pasa ni George King. Kung kaya't na-open siya sa 3-point line, easy 3 points para kay George King. Bumawi naman si Stephen Holt sa opensa sa kabila, fake din ang kanyang ginamit, easy 2 points mid-ranger para kay Stephen Holt. Pansinin nyo mga ropa, hindi nagbabantayan ang 2 imports ng magkabilang koponan. Bantay ni Troy Rosario si Justin Brownlee at bantay naman ni Stephen Holt itong si George King. Ang napansin ko na logic dyan mga ropa, hindi kayang magbantayan ng 2 imports. At pareho lang silang mag-e-exert ng energy sa depensa kung babantayan nila ang isa't isa. Kaya ang logic dyan para hindi masyadong mapagod ang 2 imports ay pinabantayan ng 2 magkabilang coaches sa mga local players ang kani-kanilang import. Katulad nga nito, Troy Rosario kay JB at Stephen Holt naman kay George King. Sa ganitong pamamaraan, hindi masyadong lasmag ang 2 players na ito na si Justin Brownlee at George King sa opensa. Kasi hindi sila masyadong mapapagod sa depensa dahil hindi sila ang nagbabantayan. Dito naman mga ropa, nagparamdam na ng kulit ang rookie na si Cedric Fairfield. Yun nga lang ay access denied siya kay Justin Brownlee pero meron namang foul. At sabi nga ng matatanda, pagka may tiyaga, may lechon. Ito mismo ang ginawa ni Scottie Thompson, tiyaga-tiyaga, basket is good. Tinirahan naman ni Justin Chu ang depensa ni Isaac Go, easy 2 points. Bumawi naman si Isaac Go sa kabila ng kanyang teardrops, basket is good. Nag-send lang help ang Blackwater Bossing para kay Justin Brownlee. Ibig sabihin may ma-open na teammate si JB at si Ralph ko yun. Pero magaling ang passing ability ni Ralph ko at high IQ ang batang ito at naispatan niya si Isaac Go sa ilalim. Easy 2 points para kay Isaac Go. Nagtapos ang first quarter sa score na 21-20. Lamang ang koponan ng Barangay Ginebra ng 1 puntos. Pagbubukas ng second quarter, sinimulan ni Ralph ko ang second quarter sa fast break at napakagandang pasa para kay Japet Aguilar. Easy 2 points again para kay Japet. This time si Scottie Thompson naman ang napakagandang pasa kay Japet.
Dito mga ropa, nagiinit na ang Japet Aguilar. Nakakuha pa nga siya dyan ng pagkakataon para dakdakan ang player na ito ng Blackwater Bossing. Isang highlight reel sana kung nangyari, pero nablock siya dyan ng player ng Blackwater. Nakuha pa rin naman ni Japet Aguilar ang bola para sa putback. Nagsagutan naman ang dalawang import sa si George King at Justin Brownlee. 3 points si George King at mid-ranger naman para kay Justin Brownlee. Halimaw tong import ng Blackwater mga ropa. Nung nakita niyang pinasok itong si Ben Adamos ng Ginebra, paulit-ulit niyang inatake ito at paulit-ulit din naman siyang nakascore. Kinapitalize ni George King ang depensa ni Ben Adamos. Isang high IQ decision para sa isang napakagaling na import. Second quarter, dikit ang score mga ropa. Dito na tayo sa third quarter dahil dito talaga nagkatalo. Sa mga uling minuto kasi ng third quarter mga ropa, dikit pa talaga ang laban at lamang pa nga ang koponan ng Barangay Ginebra. Pero biglang bumulusok ang koponan ng Blackwater Bossing. Nagsimula yan sa fast break na ito ni Troy Rosario, easy 2 points. At sinundan naman ng 3 points si Cedric Fairfield. At ang masaklap dito mga ropa, sunod-sunod yan ha, naka 4 points pa itong si George King. Ang sakit na nga nung isang 4 points si George King at sinundan pa niya yan ng back-to-back 4 points. Ang angas ng celebration ni George King mga ropa, katulad nung kay LeBron James. After niyan ay naka 3 points pa itong si RK Ilagan. Wala talagang maging sagot ang koponan ng Barangay Ginebra sa senaryo na iyan ng Blackwater Bossing. At bago pa matapos ang third quarter, nagpabaon pa si George King ng another 3-pointer. Tapos ang third quarter sa score na 77-64. Labang ang koponan ng Blackwater. Doon naman tayo sa comeback, fell short ng Barangay Ginebra. Comeback na sana eh. Sinimula ni Justin Brownlee sa kanyang post move teardrop. At after nito ay ang ganda ng cut ni Maverick Amnesia para sa easy 2 points. Back-to-back plays to mga ropa ha, take note. At kahit may tumulong dito sa depensa kay Justin Brownlee, binasic lang niya ang pag-score ng 2 points kahit pa may help defense against sa kanya. At bukod pa dyan, drumive itong si Maverick Amnesia, nakabingwit pa siya dyan ng foul. At unti-unti na ngang nakadikit sa score ang koponan ng Barangay Ginebra sa mga uling minuto ng fourth quarter kung kaya't mas naging exciting ang laro. Dito, hinanap ulit ng koponan ng Barangay Ginebra si Justin Brownlee sa poste. Kahit nga maraming mag-help defense kay Justin Brownlee, still nagagawa pa rin niyang umiscore sa koponan ng Blackwater Bossing. The next play, napakagandang depensa naman ni Stephen Holt against sa import na si George King. Nakakuha siya dyan ng steal at foul siya ni George King. Kung kaya't nag-take siya dyan ng free throws plus possession nila ng bola. Bumaba na lang sa 3 ang lamang ng koponan ng Blackwater Bossing. Wala nang 1 minuto ang natitira sa game. At dito nga sa possession ng Blackwater Bossing, hindi ang import na si George King ang may hawak ng bola, kundi ang rookie na si Cedric Fairfield. Miscommunication sa side ng depensa ng Barangay Ginebra. Nagkalituan si Maverick Amnesia at si Radku sa pagdepensa kay Cedric Fairfield. May shooting din talaga itong si Cedric Fairfield, kaya tinake niya na yung chance na open siya sa 4-point line. Basket is good para kay Cedric Fairfield. At night-night naman para sa koponan ng Barangay Ginebra, tulugan na. Ngayon mga ropa, anong masasabi nyo sa game na ito ng Blackwater Bossing na in-upset ang koponan ng Barangay Ginebra? Ang lakas nung import ng Blackwater Bossing na si George King. Ngayon mga ropa, anong masasabi nyo sa pagkatalo ng koponan ng Barangay Ginebra against sa Blackwater? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.